Matapos ang EDSA People Power noong 1986, sumabak sa politika ang ilang naging tauhan sa revolusyon. Balikan natin ang kanilang kinahinatan sa balitang hatid ni Trisha Zafra. Nasaan na nga ba ngayon ang mga icons ng EDSA People Power 1? Si dating Pangulong Fidel Ramos na nooy Chief of Staff ng AFP, isa sa mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Tokenism. Kunyari, nagawa nila, pero hindi, walang nangyari. Yan ang kalaban natin, yung tokenism. Sana mareglo yan. Mr. President, with due respect to you, huwag ka magalit. Huwag mong pagkagalitan yung matatanda, mga kuya mo. Malapit na kami. Pero noong 2016, buong-buo ang kanyang suporta kay nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pagtakbo nito bilang Pangulo. Nanungkulan si Ramos bilang Pangulo ng Pilipinas mula 1992 hanggang 1998. Noong unang araw ng People Power Revolution, kasama niya si nooy Defense Minister Juan Ponce Enrile sa pagtiwalag mula sa Administrasyong Marcos. Sa Senado na natuldukan ang karerang politikal ni Enrile matapos masangkot sa pork barrel scam noong 2014. Ipinaaresto siya ng Sandigan Bayan at sumuko pero pinayagan ding magpiyansa. Naging kongresista rin siya ng unang distrito ng Cagayan mula 1992 hanggang 1995. Si Gregorio Gringo Honasa na kasalukuyang senador, bigo sa pagtakbo bilang vice-presidente noong isang taon. Isa siya sa mga leader ng Reform of the Armed Forces Movement at nanguna sa tangkang kudeta laban kay Marcos, pati na rin kay dating Pangulong Cory Aquino. Si nooy Metropolitan Police Chief Alfredo Lim, naging senador din, pero mas matagal na nagsilbing alkalde ng Maynila ng 3 termino. Pumanaw naman noong 2005 si Jaime Cardinal Sin na isa sa mga nanawagan ng mapayapang revolusyon at naging mitya ng makasaysayang People Power Revolution. Trisha Zafra, GMA News.